My fry date. Good evening. Good evening. Muntik ka nang hindi umabot, pero eto. Tumatakbo ako eh. Oo nga. Unang-una, should we get China to take down that video? Should we demand? Well, officially, we should. Pero ako, personally, gusto ko manatili siya ron. Dahil nakikita ng mga Pilipino kung anong trato sa atin. Di ba? Pag tinanggal mo, baka makalimutan ng mga Pilipino. Alam mo naman, short of memory natin. Pero habang siya ay nandyan, masasariwa kung anong trato sa atin at ano ang tingin sa atin. Kaya pala ganun na lang yung paghahara sa ating mga isda sa ating Coast Guard. Dahil ang tingin sa inyo, lesser kung kayo, lesser creatures. Yeah. Kaya sabi ko kay Admiral Tariela kanina, ba't nyo gusto ipatanggal? Di ba maganda yan? Pero we should naman, di Nga ba? nga, sabi ko Oo nga officially. No, officially. Pero kaming mga hindi naman official, Parang ganyan tayo dinepict noon, nung sa mga World Fair, di ba? oo, sa US. Yeah. Oo. Oo. Mga lesser creatures. Yeah. No? Actually, yan din yung problema ng China 100 years ago. Kaya ang tawag nila 100 years of humiliation. Nang sila ay kinocolonize ng mga foreign powers. Pero ngayon, dahil sila ay superpower na, Sila ay nang nakaangat mayaman na na, ngayon. sila naman nagtatrato nun sa iba, katulad natin. Ganun ang nangyayari Diba? talaga. No? Ganun yata ang cycle sa mundo. They're the new superpower kasi. Hindi, okay lang naman yon dahil talaga naman nangyayari yan eh. No? Pero kung mismo mga officials mo tanggap yan, malaki problema natin. No? Kung Kagaya mismo, ng isang senador. oo nga, in a different universe kasi, hindi mo naman papatulan yan eh. Pero dahil senador siya, papatulan mo. Hindi mo pwede mapalampas. No? Pero Ronald, ganyan bang kababaw naman ang kanilang, parang are they resorting to that? Pagka meron kasi, I guess, moral high ground tayo, wala na silang Ang tawag dyan, impunity. Ang tingin nila, they can say anything they want. No? Ano ba kayo? Sino ba kayo? No? Halimbawa, itong historic rights sa Batanes. Kaya nga, Dati historic rights sa Palawan. Ngayon historic rights sa Batanes dahil yun daw ay bahagi ng Taiwan dati at yung Taiwan bahagi ng China. Daming layers. No? ergo, Batanes. Oo. Pero ang alam mo, very strategic ang Batanes kung i-invade nila ang Taiwan next year. Paano? Ang balita ko, 2027 ang limit kay Xi Jinping ng People's Liberation Army para emerge ang Taiwan sa China or else. Kaya survival mismo ni Xi Jinping ang nakatali dyan. At ang Batanes is 100 kilometers away from Taiwan, the southernmost tip of Taiwan, which is the industrial hub. At kung mayroong tutulong galing sa Pacific, Guam, Hawaii, Australia, New Zealand, dyan dadaan. Yung narrow Strait of Hormuz na yan. Yan yung ating Strait of Hormuz. No? South China Sea and the Pacific Ocean. Implikasyon sa atin yan? Well, hindi ako magugulat na unti-unti silang pupunta rin dyan. No? Going into 2027. No? Pero hindi yan ganun kadali dahil daanan din yan ng ibang mga military vessels from the US, from Australia, and from New Zealand. Pero ang kaibahan, hindi yan pinagtatalunan eh. Ibig sabihin, ngayon lang nila sinabi na part siya ng China. Bigla na lang. Oo. Dati hindi yan kasama dun sa mga kiniklaim nila eh. No? So, anong ibig sabihin? Ba't nadadagdag na yan ngayon? Dahil nga, dun sa strategic location, kung may plano sila, i-invade ang Taiwan, na medyo nawawalan sila ng panahon. Dahil 2027 na, in 6 months. But because we have a coalition behind us, that might deter. Yes, dahil ngayon kasi mismo yung UK, mismo yung France, mismo yung India, mismo yung Korea, yung mga dating hindi naman tumutulong sa atin. Ngayon, ay na-expand yung ating security blanket. Ramdam na nga nila talaga yung Yes. yung how would I say, the danger, the risks. Yes. Last Monday, sinabi nila, 13 lang ang sumusuporta sa inyong UNCLOS victory. No? Hindi naman totoo yun. Dahil buong EU sinusuportahan tayo, di ba? Et cetera. Ang problema nila, walang sumusuporta doon sa kanilang 9-dash line. Yun yung wala. Kahit yung North Korea, yung pinakamalapit na sa China, hindi naglalabas ng statement supporting their claims.
No? So, mas sila yung problematic, hindi tayo. Isolated in a way, in that thinking. And in a way, that is the most vulnerable for China. The biggest standing army in the world, the biggest navy in the world, the second biggest economy in the world. Ang kanilang vulnerability is the economy. Dahil link sila sa global economy. At yung global economy, medyo sensitive sa ganyang issues. Lalo na ang usapin dyan, freedom of navigation. Hindi lang yung West Philippine Sea. Because you can see what's happening in the Strait of Hormuz now, for At instance. mas crucial ito. Bakit? 30 to 40% ng global trade dito dumadaan sa South China Sea. Kaya, in a way, mas strategic yan kaysa sa Strait of Hormuz. Kaya mas lalong kailangan maintindihan ng taong bayan ang ginagawa ng China sa atin. Tama ka, that video will elicit more interest, Yeah. more condemnation Yes. from ordinary Filipinos. Pero kailangan rin natin officially hingin talaga. Kaya nga, buti na lang, hindi tayo official. Oo nga. So, marami pa rin nangyari this week. At Oo kanina, sige, unahin natin yung issue ng SEA Games. Kasi guest nyo kanina, si NBI Director Matibag. He was asked several times, ba't ngayon lang? And also in-address naman ni Boying, ni Ombudsman Remulla, itong issue na to. So, kailangan bang, sa tingin mo ba, it's part of the government now getting some, or showing it can play hardball? Yes, no? Yes. Dahil, anong cynical statement dyan? What are you in power for? Diba? Tapos binabanatan ka niyan, nagkukusa Senado, tapos wala kang magawa. Siyempre, mahirap kasi yung whataboutism eh. Yung bakit sila? Bakit sila? Yung sinasabi ni Marcoleta dati, tsaka ni Mike Defensor. Well, ang sabi ko lang dati, yung kalahati naman ng Senado, wala namang kaso eh. Kayo yung may mga kaso eh. Diba? Lalo na yung kaso ni Marcoleta, na siya mismong umamin, kaya napabilis. Ito naman, ang pagkakapaliwanag ni Melvin Matibag ay may nagbigay ng ebidensya, no? Siyempre, yun ang paliwanag niya. Tapos, yung nagbigay ng ebidensya, sinasabi, bagong ebidensya ito. So, kinuha nila. Pero actually, napanood ko yan eh. Parang ambush interview. Yeah, oo. Parang afterthought lang yun eh. Nung tinanong siya ng isang media. What about this? No? Yung pisok, no? Tinanong siya ron, no? Ganon. Still, Oo. yung timing. Yes, timing. Pero, So, nagkakaroon na ng balls ang government ngayon. pwede rin yung You can timing say. nila ay political naman talaga yun eh. Diba? Well, yun lang eh. Kasi we have to get out eventually of the cycle na yung succeeding government goes after the previous government. Dapat wala talagang... Pero nakabinbin kasi ito eh. Hindi ito na... Actually, it's an active case. Yeah, Hindi yeah. siya nawala. Oo. No? But at the same time... Parang parmali yan eh. Oo nga. Diba? Na dapat rin investigahan. Na Diba? very notorious, pero hindi naman namatay. Hindi naman kasing tindi ng family siguro. Parang din. Well, several billions din ito eh. Dahil nakakapagtaka, isang NGO, dinaanan ng pera ng gobyerno Oo ng nga. more than 2 billion. Parang ngayon ako nakarinig ng But gano'n. curiously, sabi ni Director Matibag kanina sa Storycon, wala siya sa mga papeles, si Senator Kaya Cayetano. nga, siya ngayon pumiyok. Dahil ang sabi doon, hindi naman siya board, hindi naman siya president. Ang nagsabi na chairman siya, si Alan Peter. Doon siya nagwala. At ang sabi ni Melvin, wala ka naman sa papeles eh. Paano ka magiging chairman kung wala ka sa board of directors? Dahil ine-elect yung chairman from the board of directors. No? So, it's smart of him not to be there too. Yes, pero bakit siya pumiyok? Bakit siya nagwala na sinasabi niya, chairman ako dyan, kaya mo ako tinutugis? Pero, Ronald, tandaan mo, nung nagsalita siya sa Senado, binanggit niya si Secretary Vince Dizon. Yeah. Sabi niya, very close to the President. Yes. O bakit ngayon hinahabol? Ang alam ko kasi noong 2021, habang sila pa nasa gobyerno, na-dismiss na yon sa ombudsman. No? But May kaso Right, sinampa. right. But No? all the actions of Martires are being reviewed by the current ombudsman. Yes, di ba? pwede namang i-review yan. Pero technically, ay ko na yun. So Unlike ito sa pisok, ito hindi pa eh. No? Buhay pa yung kaso dyan eh. okay. Alam ko nga kung sino nagsampa dyan eh. Nasa gobyerno rin ni Digong dati. Head din ng malalaking mga GOCC. So ano yun? Parang rivalry. Hindi, natanggal siya.
Ah. So kaya ito yung Nung, retaliation. nung nag-file siya, natanggal siya. Pero the case is ongoing. Ayun lang nga, medyo inupuan. But okay, this is like a warning shot. Ang dami ng warning eh. No? Ang dami ng warning. Well, may kaso pa rin siyang iba, yung obstruction of justice. Oo. Kaya nga pag sinasabi nilang selective justice, wala namang kaso yung ibang senador. Wala namang kaso si Risa, si Bam, si Kiko, si Win, si Ping, si Kasi Soto. kaalyado. Kanya nga, wala. Hindi, ibig sabihin, itong mga kasong ito dati pa eh. Bago pa magkagulo sa Senado, di ba? Oo nga. Kwanto eh, testimony ito ni Yusek So, huwag Bernardo nating eh. lagyan ng kulay. Hindi, ibig sabihin, nung nangyari yan, magkakasama pa sila lahat sa majority. Tama. Di ba? Magkakasama pa sila lahat Ito nung naman ang nangyari yan. sinasabi ni Ombudsman Remulla din. Allies naman sila dati. Nag-testify dyan si Bryce Hernandez. Testify dyan si Opulencia. Nag-testify dyan si Okay. Yusek Bernardo. So, Going back to my point na is the government being more ballsy now? well, Wait. This is my question. Will the president order the BIR records of the VP who's now on trial for impeachment at the Senate? I think so. I Why? think so. Why? Dahil yun, naging Why proseso so? kasi last time, ang Kongreso ang nagbigay sa Senado ng green box. Sinasabi ng Senado, dapat kami magre-request niyan as an impeachment court. Kaya pinasoli nila sa BIR, di ba? Sila ngayon ang magre-request at dahil ang boss ng BIR, yung presidente, executive, then the executive will give the go signal. Parang yun yung tamang ruta. Is that the only way it can be opened? Hindi ba pwedeng mag-rule din, mag-vote ang senators? Yes, majority. Kung Yeah. halimbawa, may kumontra, mag-request, pagbotohan natin yan. Di pagbobotohan. So the motion will be to request the president to order the BIR? Ganun ba? Hindi ko alam kung ganon or to request the BIR, request na ito ng Senate at sa impeachment court, yung BIR magtatanong ngayon sa highest official ng executive. Dahil nasa executive So in kasi the yung end, BIR. it will still fall on the Yes. desk of BBM. Yes, in a way. No? And Yung BIR kasi magsisigurado yan eh. Papadalang marami on our own. hindi sasabihin Napaka-controversial. political persecution. Of course, no? Lagi naman sinasabi. kung yun lagi ang consideration mo, baka wala na mangyari. Pero I know you've been critical of the government na parang hindi umaaksyon, mga... Very tentative. Correct. Oo, ganun. Ngayon hindi na. Oo, hindi ko na sila masyado binabanatan as a weak government. Oo No? nga. So, Dahil nagkakaroon long overdue to eh. Dapat dati pang ginawa ito eh. Last 2 minutes ka na ngayon eh. Last two Right? years. At saka you're not... Diba? What do you have to lose? Yes. When you Hindi think ka naman, about it. Hindi ka naman kandidato sa 2028. Okay. Let's go to the presiding officer, Chis Escudero. He has won some praise, but there's also some criticism. Masyado siyang lenient sa mga pasaway na ng mga kasamahan niyang judge. Oo. Well, siguro dahil galing siya sa majority, kaya gusto niyang ipakita na yung Pagbibigyan niya sila. pinagbibigyan niya yung minority. Kahit yung minority ay a spectacle to behold. Ngayon ako nakakita ng ganun kawalang self-awareness. Elaborate on spectacle. Ganun lang ako nakakita ng ganun, no? Una, nung last week, di ba? Credentialism, pinagmalaki yung mga Tama. pinag-graduatean nila. First week. Tapos very patronizing dun sa Senate President. No, bakit ganyan? Bakit hindi nyo binibigyan ng yung Senate President? Alam mo naman, very, very patronizing. Tapos yung isa ay pinapagalitan yung kapwa niya senator judges. Ano bang ginagawa nyo? Hindi nyo alam ang ginagawa nyo. No, konsultahin Dapat yung ba mga doon pumasok na himasok na si the presiding officer should have cut them off? Pwede, pero ayun nga, Or yung mga last-minute questions, photo finish questions ni Nag-iingat. Senator Padilla, for instance. Nag-iingat siya, no? Pero ngayon, dahil nga marami na yung nagsa-sign off, medyo iiksian na nila. Dahil ang haba ng mga manifestation na wala namang kinalaman. Dapat senator judge kayo, ba't kayo nagmamanifest? Diba? Ngayon, ito pang isang batikos or ng iba, mas preparado ang prosecution and defense kesa sa mga senador. Mukha bang hindi preparado ang mga senador? For instance, they asked
for the weekend para pag-aralan yung mga... Una, hindi naman talaga sila mga abogado. Hindi rin sila mga judges. Diba? They are politicians. Okay. Kaya alam Let's din give natin them some leeway. yung limits nila, di ba? Mas ang na-amaze ako pag yung nagpipilit sila na mag-manifest. Okay. No? Mula doon sa Romanov hanggang doon sa komunista pala siya. Medyo nahirapan ako sundan logic. Kung ikaw sundan mo, bilib ako sa iyo. No? Hindi ko rin- Pero komunista pala siya. Pero, I didn't nagsimula know yun that. sa Romanov, paikot. Duda lang ako, baka yung mga komunista, i-disclaim siya. No? Tapos si Senator Pia, natawa ko doon, kinumpara yung grape threat sa away sa sampayan at saka sa boksingero. Kaya medyo natutuwa rin ako. Pero yun yung mga unnecessary dito. Tapos si Alan Peter na sinasabi na hindi naman grape threat yan dahil hindi naman na-consummate Pag na-consummate, hindi na grape threat talaga yun. Murder na yun. Ay, pero baka Medyo sa mga natuto- ganyan nag-tune off rin ng mga tao. Oo, pero ayun nga, baka sabi ko nga sa'yo last time, di ba? Baka strategy yon. Sabi ko dito na baka unless this is a strategy para wala nang manood. No? Dahil the court of public opinion is the most important court. Yan yung nag-i-impact sa mga senador. Ngayon, kung wala nang nanonood... Pero maraming galit sa kanila, maraming pumupuna. Yes, yes. So, no? kung ang prosecution nag-adjust, mag-a-adjust rin kaya itong mga senador Ted, na to sa mga puna? sabi ko nga sa'yo last week, Walang self-awareness. mag-a-adjust na ng konti, kaya konti na lang yung objections. No? Ang problema, yung mga senador na walang self-awareness, hindi nag-adjust. Nag-scale up. Kaya nga, let's see. Let's see. Nag-Romanov. What do you expect ba sa Lunes? Tingnan mo, yan yung pinaka-importante, tingin ko, sa buong impeachment. Aside sa botohan. Dahil dyan pagpapasyahan kung ililift yung bank secrecy laws sa mga bank accounts ni Sara. Yeah. Yan yung pinakamalaking Not- elephant in the room. Not so much whether, because the law already allows, Yes. kumbaga, if it's an impeachment case, you can open, except yung ano lang, how far back, di ba? Yun ang pagdedebatihan, di ba? Actually, yung May exception na yun sa bank secrecy law, di ba? Yes. Ang gagawin dyan, magbubotohan yung Senate dun sa pag-request sa AMLAC na i-lift yung bank secret. So at yan ay simple majority of those present. But Hindi lang yung hindi Okay. yung total Yeah, number ng yeah, senador. yeah. Yung those present. Right. There's a majority naman. Yes. Oh. So Pero it will- minsan kasi, katulad the other day, lumabas lahat yung mga most of the minority. Isa-isa silang lumabas. No? Kaya nga, kinol yung attention na, bakit? May Ba't mga wala senador sila? Oo. nag-alisan. Usually sa trial, hindi pwedeng umalis yung judge. Actually. No? Oo. Hindi pwedeng So, ano umalis yung ibig judge. sabihin nun? Parang may kinausap yata sila. Wala naman ako naisip pahiwatig. Nagkataon lang na nandun din si Sulaika nung umalis sila. So, may instructions. Hindi naman, wala nga akong naisip pahiwatig. Ano ka ba? So, Nagkataon lang. pero matatanto mo na ang dito sa botohan because they will have to vote, stand up and Yes. explain Yes. kung ano yung magiging boto nila, right? If they're in favor of real accountability or protecting. Yung botohan sa Lunes is indicative. Doon sa magiging boto nila to convict or to acquit. Indicative yon. But then again, several months pa yan, marami pang pwedeng mangyari. Diba? Dahil hindi naman talaga dapat makialam yung executive sa isang co-equal branch of government. But we are already seeing some... okay, itong Alan Peter Cayetano says parang, I'm a judge, you shouldn't be doing this. Tapos mag-witness pa si NBI Director Matibag on Tuesday. Will this make him even harsher? Ibig sabihin, may i-harsh pa siya. or titiklop ba siya? Paano? Anong magiging epekto sa kanya? Duda naman ako kung titiklop siya. Parang too much water under the bridge. No? Pero ang sasabihin lang naman dyan ni Melvin Matibag, may kaso ba o wala? No? Pending ba tong kaso na ito o hindi? Chair, ikaw ba talaga ay member o hindi? Dahil ang nagsabi na siya ay member, si Alan Peter. Sa papeles, wala siya.
Totoo. Kumbaga para pag-amin, ano. Hindi, but everybody knew he was Yes, he was pero- standing as the Yeah, chair. pero wala nga sa papeles. Yun na nga. Pero anong makakaso mo kung wala ka sa papeles? Wala. Wala nga. Unless may kumanta doon sa mga nasa board na, uy, ganito yan. Kung may mag-whistleblower dyan, Pero he no? was cleared by then President Duterte, di ba? Oo, pero hindi naman nawala yung kaso. Sinabi lang na pinotektahan lang siya. Kaya siguro natulog yung kaso. So we will expect sa Tuesday, pag sinalang na si NBI Director Matibag, talagang Babanatan niya, Oo, babanatan nila, oo. kakatayin nila, ini-intimidate kami, pinipersecute kami. Sasaluhin lang naman ni Melvin Matibag. Ito yung kaso eh. no? pero Hindi sa amin ang galing when yung you kaso. think of it, wala naman siyang kinalaman sa impeachment hearing. Wala. Actually, Case. ang pwede nga ipatawag dyan, yung mga dating NBI, no? Si Santiago, yung mga ganun eh. Dahil siya, bago lang siya. Pero, pag ginanon siya, sabihin lang niya, ito yung, hindi ako nagsampa nito. So it Nagsampa will to be dati a pa. day about them. Oo. Nagsampa to dati pa eh. Hindi pa tapos yung kaso Okay, eh. so it's also interesting how the presiding officer will, call on Kukuhan siya dyan. paano niya, how he will navigate it. Hindi naman niya Navigate. pipigilan yung What rulings? dating Senate President. At the same time, hindi naman niya pwedeng pabayaan na i-dominate lang yung whole day na yon, no? Na mahalaga yung mga pag-uusapang pang-iba. Diba? So, balancing yan for him. Sa tingin mo sa Lunes, tatagal yung explanation of votes and yung pagtanong rin nila on both prosecution and defense? Baka, dahil nga, yan yung pinaka-game changer day no? Dito sa impeachment na ito, aside sa voting. Kaya minabuti na nga nilang i-move sa Monday. Oh, dahil kakapusin sila sa oras. Interesting how puro Alan Peter Cayetanong napapag-usapan natin. But it's because Chel Jokno mentioned him, aside from Cheese, as having been the one who wanted the opening ballots kay Corona. information Corona. kay Corona. Kaya sabihin niya, hindi, iba yan. Iba yan doon sa kay Corona, iba yan dito. No? So, magpapaliwanag siya. Yun ang Bakit iba? prediction mo? Oh, bakit iba? Papaliwanag siya. Hindi siya magvo-vote Ha? for? Hindi. So he will go back on his previous position. Yes, as most politicians do. Ano ka ba? Nagulat ka? Babalikan niya yung... Bakit may mga politicians naman na consistent, Konti-konti. Okay. All right. So, one final question. Is it SWS survey results Yeah. on VP Sara? Although it happened before the impeachment, what is it an indication of? Most of the surveys naman ay mataas si Sara because it is a vote against the government. Ikalawa, wala pa namang nagsasabi na hindi galing sa gobyerno na sila yung tatakbo labang kay Sara. Sara pa lang naman ngayon nagsabing tatakbo siya. So, pag may sumulpot na isa, lalo na kung hindi siya from the government, sasabihin niya, tatakbo rin ako. Dramatically, mababawasan si Sara. Dahil sa ngayon, yung... It's a vote choice. against the government. It's a choice. Katulad ng midterm elections last year. Lahat, halos majority ng kandidato ng gobyerno, talo. Bansa, Di ba? Pero nakalusot yung mga hindi kasama sa gobyerno. May pag-asa pa bang si BBM ay tumaas? Kung ano-ano nang ginagawa niya, ha? Kung- nagbibigay ng one-time para sa mga nasa Pantaguyod, PPP, di ba? Well, medyo tumaas naman siya ng 8% mula doon sa last SWS. Negative Well, 15 still, siya. Ngayon, negative pa rin. Ngayon, negative 7. Ibig sabihin, napigilan niya yung free fall. Yun ang delikado, yung tuloy-tuloy ka. No, ikalawa, ay kung meron siya mga ipapakulong ng mga contractors, mga congressmen, Wala nga. etc. Okay, photo finish. aangat yan. Photo finish tong si Ombudsman. Yes. Remulla. Yun yung announcement niya. Yeah, today. Diba? So we Dahil magsosona na 2 weeks eh. Yeah. No, kaya mahalaga, meron siya, alam niya, hindi mo kailangan maging matalino para i-analyze data analytics na kaya siya bumababa ay dahil naghahanap yung tao ng mga big fish. Oo. Okay, so mangyayari yan sa SONA.
Well, yun ang hinahabol ni Boying sa kanyang body language at sa kanyang mga statements. You have to hand it to him. You know, Martin Romualdez is his fraternity brother. Yeah, fellow Upsilon. Yeah. Oo. Ang akala ko nga itong pagkuha nila kay Bonoan as a state witness, yun yung crucial. Siya yung magdadamay ng marami na walang smoking gun. Yung kasi yung problema, paano mo kakasuhan? Wala naman si Gutesa. Yung 18 Marines na discredit, no? So, anong gagamitin mo smoking guns? Diba? So, ang inaasahan ko, si Bonoan ang gagawing smoking gun. Pero tahimik pa eh. Oo nga. I think the Sandigan Bayan has to approve that. And nag-o-oppose si Senator Estrada. So, it's going to be an interesting week. Mukhang magpupuyat tayo sa Lunes. no? So, let's rest well this week. Netflix, Philippine, Netflix. That was Political Pundit, Mr. Ronald Llamas. Thank you so much.